Mga idol, ilang araw nga bago ang opening night ng regular season, bigla na nga pong nagkatrastokan sina Anthony Davis at si Christian Wood sa practice ng Los Angeles Lakers. Yan nga ang ating unang storya dito sa ating bagong video na susundan ko na rin ang naibalitang trade kay Klay Thompson at ang balitang maaari pa nga pong payagan ng PBA si Justin Brownlee na maglaro. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Sobrang desidido nga talaga mga idol ang Los Angeles Lakers na makakuha ng kampeonato ngayong off-season. Kaya kahit man nga sa practice, seryoso ang lahat. At base nga po sa isang lumabas na balita, sa sobrang intense nga po ng kanilang practice, nagkakaroon pa nga po ng trash talkan sa pagitan ng bawat players. Katulad na lamang ng nangyari ngayong araw ng trash talkin ni Anthony Davis sa kanyang teammate na si Christian Wood matapos siya lamang ang sumablay sa ginawang free throw competition ng mga players sa naging practice ng Lakers. Kaya dahil nga dyan, marami na nga po mga fans ang nag-alala. Baka may nangyaring gulo sa loob ng Lakers katulad ng nangyari noon sa Golden State Warriors nang nagsimula lamang siya trastokan. Ngunit ayon rin naman nga po mga idol kina Davis at Wood, biruan lamang nga nila ito ng kanilang practice upang sa ganon mas maging exciting at ganahan ang kanyang mga teammates sa kanilang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang trade kay Klay Thompson. Pagkatapos lamang nga po mga idol na lumabas ang balita na wala pang ginagawang pag-uusap ang kampo ni Klay Thompson at Warriors, sunod-sunod na nga po ang pagsilabasa ng mga balitang trade patungkol sa kanya. May ilan nga po sa mga nabanggit ngayon na kupunan na pwedeng kumuha sa kanya kagaya ng Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Houston Rockets at ang New York Knicks. Pero hindi rin naman nga basta-bastang bibitawan ng Warriors si Thompson, gayong susubukan pa rin naman nga nila itong bigyan ng contract extension kung sakasakali mang magkaroon siya ng magandang performance ngayong season. Yes mga idol, ayon nga po sa naging general manager ng Warriors na si Mike Dunleavy, magdedepende rin naman sila sa ipapakita nitong laro kung ititrade nila si Klay Thompson o hindi sa bibigyan ng kontrata. Habang dumiretso naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang maaari pa nga pong payagan ng PBA si Justin Brownlee. Sinabi na nga po mga idol ni Sir Al Francis Chua na hindi na nga daw po mag-aapila pa ang Barangay Ginebra kay Justin Brownlee at hihintayin na lamang nila ang desisyon at parusa ng FIBA. Ngunit kahit man nga ganon, hihintayin para naman nga po nila ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa kanilang kupunan since hindi rin naman nga ganon kahigpit ang PBA sa ilang mga pinagbabawal na gamot kung ginagamit nila ito pagdating sa medisina. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Ayon nga po sa ibinulgar ni PBA Commissioner Willie Marshall sa kanyang interview, bagamat man hinihintay pa ng liga ang magiging desisyon kay Justin Brownlee, kinukonsidera rin naman nila na hindi ito suspendihin sa PBA since ang nakuwang substance nga po sa katawan ni Brownlee ay ginamit nito sa pagpapagaling lamang ng kanyang natamong injury sa katawan o sa kanyang medication. Hindi rin naman sila masyadong istrikto sa ganitong ginamit ni Brownlee kaya maaari nga pong makapaglaro at makahabol pa ito sa Barangay Ginebra sa lalong madaling panahon. Yes mga idol, wala nga sa kanilang problema ang pagpositibo ni Brownlee, sadyang susundin at hawak pa rin naman sila ng FIBA gayong under nga sila nito. So yun lamang mga idol, ang ating bagong video na pinagkwentuhan dito. Once again,
This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat na solid J-Zone TV na laging nakaantabay dyan. Thanks for watching, mga idol!